Magandang umaga po sa ating lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin sa ating banal na pagdiriwang ng misa ang mga intentions ng mga sumusunod. Thanksgiving and special intentions of Cancer Warriors Foundation, Sylvia Maralit, Gina Reforma, Gutierrez and Parilla family, Rolly and Siri Arcibal and family, Williams and Pedro family, Frank and Lindia Lim, Manguera family, Danny and Linda Manguera and family, mga Liman and Yasus family, Villarmino family, Rodel and Mali Medinilla and family, Gilbert and Peng Malelang and daughter China, Roel and Gay Malelang Ribatinera and family, Engineer and Mrs. Aben and Ninyong Tan and family, and Bautista and Betinol family. For the safety of the doctors, nurses, hospital staff, military government officials, volunteers, priests, and lay persons all over the world. For birthday blessings for Leticia Licop, Mary Pilaes, Beth Lagola, Pio Alcon, MJ Ontalan, Lina Nim, Shaila Leal, Abner Olympia, Merlin Kimora, Joren Abrohina, Marie Narvaez, Maria Cielo, Solis, Joget Labay, Christopher Joseph Corrales, Angelo Gonzalez, Romana Mickey Maralit, Brother Gerald Miranda, Romeo Osero II, and Erwin Labay. For healing of Randolph Choa, Rosalie Bautista, John Ezekiel and Ivy Vicinal, Rinaldo Laylay, Ano Corita C., and Nathaniel Bautista. For the eternal repose of the souls of Lorita and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Tindo Maralit FSC, Amado Quisana, Faye Y. Quisana, and T. Raynots Nachola. Maligayang bati sa iyo, dakilang ina ni Kristo, sapagkat isinilang mo ang Diyos na naging tao, hari ng langit at mundo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipag-kaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay nating sambitin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen. Sa tulong nito, kami naway pagindapating makasapit sa banal na bundok na si Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan. Ngunit hindi rin pumayag ang Faraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa 10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makakaubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan nitong mabuti hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin ng hilaw o nilaga ang kordero. Litsonin ito ng buo, kasama ang ulo, ang mga pata, at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, sunugin pagkaumaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain ito. Nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain ito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumay handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis niyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak.
Sa templo ng Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Aleluya, aleluya, ang tinig ko'y pakikinggan, ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag ito sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, ngayon may hindi nila ipinagkakasala iyon? Sinasabi ko sa inyo, narito ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao." Ang minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. At happy feast day ng Our Lady of Mount Carmel. Kalimitan po ay sinasabi nating nagbunga ang ating panalangin, o halimbawa ay nagbunga yung ating nobinaryo kapag yung ating biyayang hinihingi sa Diyos ay kanyang ipinagkaloob. Ibo baga? Answered prayers, ika nga. Nagbunga yung panalangin ko, nagbunga yung pagkakakalyo ko sa tuhod, di baga? Kasi nasagot yung ating panalangin. Pero mga kapatid, sa diwa ng ebanghelyo natin ngayon, hindi lamang yun basta ang dapat maging batayan na nagbunga yung ating pag-aalay ng panalangin o yung pag-aalay natin ng misa, 9 days o kung ano baga. Hindi lamang basta yun ang maging basihan na nagkaroon ng biyaya. Bakit? Ano yung mas mahalagang bunga dapat ng mga ito? Ang napakahalagang bunga dapat maging bunga ng mga ito ay yung magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Yung magkaroon ng pagbabago sa ating kalooban. Yung magkaroon ng conversion sa ating buhay. Sapagkat ito yung mga kahulugan nung sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, dun sa mga salitang, habag ang ibig ko, hindi hain. Bakit? Well, may background naman kung bakit sinabi ito. Sapagkat itong mga Pariseo, question, kung babalikan natin ang ebanghelyo, question si Jesus at ang kanyang mga alagad kung bakit sila kumakain o pumitas ng butil ng trigo at kinain dahil nagutom nga eh. Pero ginawa ito ni Jesus sa araw ng pamamahinga. At dahil doon yun nga, question sila ng mga Pariseo, bakit nyo ginawa yan? Ay labag yan sa kautusan. So binigyan sila ni Jesus ngayon ng dalawang comparison tungkol dito. Una, yung si David at ang kanyang mga kasamahan, nagutom, pumasok sa templo, kinain yung mga tinapay na ang may karapatan lamang kumain ay ang mga saserdote. Pero araw ng pamamahinga, isang sitwasyon naman na binigay din ni Jesus sa mga Pariseo ay yung mismong mga saserdote sa templo, ginawa ang bagay na iyon, araw din ng pamamahinga, pero sabi ni Jesus, hindi naman nila ipinagkasala. So, what's the point? Kaya nga sabi ni Jesus, habag
ang ibig ko, hindi hain. Ang gusto kasing i-point out ni Jesus sa mga Pariseo is, pinapabigat ng mga Pariseo ang mga tao sa pagsunod sa batas, samantalang itong mga nagpapatupad ng batas, sila mismo yung hindi nagsasabuhay nung batas na kanilang ipinapatupad. Kaya nga sabi ni Jesus, habag ang hiling ko, o habag ang ibig ko, hindi hain. Na sana, yung pagsunod sa batas ng mga Pariseo, nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Hindi naman ibig sabihin ng ating Panginoon doon sa habag ang ibig ko, hindi hain, ay mas lamang yung mercy kaysa doon sa sacrifice. Hindi po ibig sabihin naman na ganon. Kundi, sana yung sakripisyo magbunga ng habag. Yung hain, magbunga ng compassion. At yun din yung kaisipan na gustong iparating sa atin ng Ebanghelyong ito. Tulad nga nung sinabi ko kanina, sana ay hindi ang basehan natin ng nagbunga ang ating panalangin ay hindi lamang basta yung gift granted o request granted. Kundi sana ang hingi natin mas mahalagang bunga ng ating ipinagdarasal ay yung mismong sa ating buhay. Na magkaroon ng pagbabago, mas lalo tayo maging mapagmahal, mas lalo tayong maging maunawain, mas lalo tayong maging mapagpatawad sa ating kapwa, mas lalo tayong maging compassionate, maging mahabagin sa ating kapwa. Sapagkat sa lahat ng sakripisyong ginagawa natin para sa ating Panginoon, yun ang mas mahalagang bunga. Yung pagbabago ng ating kalooban. At sa palagay ko nga, ito ay malaking hamon din sa aming mga pare. Minsan, makita nyo ang pare, ang daming misa. Pero minsan ang tanong, tinatanong ko sa aking sarili ito. Sa dami na ba ng naimisa ko? Sa dami ko ng misang naipagdiwang. Dati sinusulat ko nga simula na ako maging pare. Nung mga first year ko sa pagkapare, nasulat ko nakailang misa na ako. Nung ako'y baka 1 taon, guri ko lang 1,000 misa ang aking naipagdiwang. Pero, natanong ko sa sarili ko, sa 1,000 misa na yon, nung unang taon ko, gaano na ang nabago nung misang iyon sa buhay ko? Maaring ako'y may hiniling at sa pamamagitan ng sakripisyong iyon, yun ang aking pamamaraan para ipagkaloob ng Diyos. Pero, ang mas malalim na tanong ay, ano yung higit na binago ng sakramentong ipinagdiwang ko sa aking buhay? Kaya mga kapatid, yun ang magandang tanong Sana, sa huli, yun ang maging batayan natin na naging mabunga ang ating sakripisyo. Naging mabunga ang ating dasal, naging mabunga ang ating mga pagsisimba, kung mismong ang buhay natin ay nabago sa pamamagitan nito. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikas sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Puri-puri ka, Diyos, sa mga lumikas sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Panalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria
nang hindi bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ang iyong kaharian, langit lupay nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Marcelino Antonio na aming obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang mo ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul.
Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming inihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampas ang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agaran na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganoon na rin ang sidihi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang na isulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay. At kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ng mga aba at higit na nangangailangan lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay amin pong hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.